Bongbong Marcos. Huwag niyong gisingin ang mandirigma ng bansang ito. Tuta Soto pumalpak sa planong kudita laban po kay Senator Alan Peter Cayetano. Nananatiling Senate President si Cayetano pagkatapos pumalpak at magkulang ang bilang ng mga hinayupak. BP Sara impeachment nag-convene na po sa Senado ngayong araw. Bloodbath tuloy na po. Bakit po tayo ay hindi tayo kabado dito sa impeachment? Dahil alam po natin, may numero si Vice President Inday Sara dyan. At out of numbers naman ang mga buwaya dyan sa Kongreso. Nako, ito yung pinakamalaking balita ngayong araw din eh. Hindi po ito binalita sa mga mainstream media except po sa SMNI. People were pa sa barn. Nako, umingay na. At may banta ang mga kapatid nating mga Muslim kay Bongbong Marcos na kapag hindi po sila pagbibigyan ay magigising ang kanilang mga natutulog na mandirigmang moro patay ka bangag. Sige nyor, punuin nyo talaga itong mga kapatid nating mga Muslim. Ginulo mo eh. Sa panahon ni Tatay Digong, maayos naman. Ngayon, hinaluan nyo ng politika kasi may pera yan. Patay kayo dyan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa mga video. O ito mga kababayan ko, mga kabisdak. Umpisahan na agad natin. Unahin po muna natin itong sa Senate, no. Dahil kumakailan hanggat kaninang umaga, no, ay inihayag po ni Senator Alan Peter Cayetano na may plano pong kudita laban ho sa kanya. Ngunit hindi po nagtagumpay itong grupo ni Tuta Soto. 'Di ba, Tuta? Kaya iyak ang mga to. At maraming pananakot na ginawa itong si Tuta Soto dahil lamang sa kasakiman sa kapangyarihan. Alam nyo, gusto talaga nilang agawin yung leadership ng Senate. Unang-una, dahil mag-iimbestiga na po ang Senate Blue Ribbon Committee dyan sa flood control. Kaya dali ito si Tuta Soto. Pangalawa, yung impeachment na yan, talagang dihado po ngayon ang Timbuaya. Pakinggan po muna natin si Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya dito na may mga pananakot po sa miyembro ng majority para mag-over the bakod ang mga ito. Salamat naman sa Diyos ay walang natakot. Pakinggan natin. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. To be fair, it's not all willing and dealing. May appeal to the country, appeal to ganito, ganyan, etc. How stable is your majority block? May mga nagpaalam na po ba sa inyong lilipat sa kabila? As of last night and as of yung sa group namin a few minutes ago, it's more all rumors. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. To be fair, it's not all willing and dealing. May appeal to the country, appeal to ganito, ganyan, etc. So, but as I said dun sa ating bishops at pastors who prayed for the nation today dito sa Senate, yung attack on the Senate started naman in 2023, di ba? Nung gusto nila i-abolish ang Senate. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension and then regional Senate. In theory, maganda yon kasi each region will have their senators. But the reality is, if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp, nandun talaga.
Diba? So at this time of crisis, I don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero naghihirap ang tao. So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, doon muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan eh. Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Sir, Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun din ang sinabi sa amin. Anyone but siya. So ang point ko, I think it's more of anyone that they cannot control. Sir, isa lang sa akin. As of 2:03, may tumayo to change leadership, hindi niyo po harangin. That's your right. But priorities are priorities. Diba? So kahit may tumayo po, Diba, sila naman nagsasabi before, or kakampi nila kung hindi sila, na di-delay namin yung impeachment. So, kung gusto nilang i-delay, i-delay nila. your priority is committee chairmanship and Organizing the Senate in general. So Okay. that right now, that means the committee chairman. committee chairmanship and convening the impeachment court. Pero pag may tumayo to change leadership, hindi niyo po harangin. That's your right. But priorities are priorities. Diba? So kahit may tumayo po, Diba, sila naman nagsasabi before, or kakampi nila kung hindi sila, na di-delay namin yung impeachment. So, kung gusto nilang i-delay, i-delay nila. You know, I've been in the Senate long enough na kahit majority ka, kung gusto mo talagang i-delay, maraming pwedeng gawin eh. Diba? Sabay-sabay lang kayo tumayo, madi-delay mo. But I'm expecting a very naman decent and honorable exchange mamaya. so if Diba? there will be moves, sorry sir, isa lang. If Yes, there will be a ma'am. move for a change of leadership, ipopush nyo na Priority mag-convene yun. muna. Hindi. If there's a move to change leadership, priority yan. Priority. Yun ang pinaka... So, if you look at the Constitution, getting the Senate organized is the priority. Kasi how can you even convene the court if you're not organized? How can you have hearings if you're not organized? After organization, ano yung mga constitutional mandate? Siyempre, mandate to make laws, pero everyday yun. But to convene, di ba, and given the national clamor or trauma, whatever side you're on, may mawawala ba na we convene and start the process? Diba? Ayan na nga po ang resulta, hindi nagtagumpay ang balak na masama ni Tuta Soto. Kaya ang resulta, palpak lagapak. Pero nadagdagan po ang minority. Simula po sa numerong 9, ayan, official na po silang 11. So 11 po ang minority, medyo malakas din tong mga animal eh, no? Kailangan na manindigan din ang majority. So yung bilang po ng minority nagiging 11 na. Kasi si Sobere na taga Mindanao na walang utang na loob tong animal, nandoon na po sa grupo ng Team Malita ni Tuta Soto. Ito naman si Ejercito na sinasabing the good ones, ito pala yung the bad ones. Anak ng kamuti. Hoy, JB Ejercito, wala kang kwentang senador, sumama kay Tuta Soto, kaya official na po silang 11. So ngayon, itong majority, solid pa rin po sila 13. Dapat walang kalasan po sa kanila. Kasi pag kumalas po yung dalawa sa kanila, baka maagaw na naman ng Tuta Soto, Iskol Bocol University, ang liderato ng Senado. Ayan po. So dahil hindi po naagaw ni Tuta Soto ang liderato, nag-convene na po yung impeachment court. Ito na po ang nangyayari. Ang una pong ang seremonya, nanunumpa po si Camille Villar kasi si Camille Villar yung pinakabatang senador. Siya po yung unang nanunumpa at siya naman ang magpapanumpa sa mga senador bilang isang impeachment judge. So pakinggan po muna natin itong seremonyang ito. The court having been recognized. Teka lang. Ito pala, sorry. Ayan na. Nunumpa po dyan si Camille Villar. Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name, I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte,
now pending, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution I and will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. So nakapanumpa na This po time, I dyan. will administer the oath of each of the senators. Si Camille Villar pala ang nagpapanumpa dito kay Senate President Cayetano para magiging impeachment judge na po silang lahat. Ngayon, ito naman sabay-sabay na po sila manunumpa. O, ito pakinggan natin. Judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise. Ayan na, manunumpa na po silang lahat. Same oath. Magiging hurado na sila, impeachment judge. So, same. I state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Okay, so official na po nag-convene ang impeachment court diyan sa Senado at official na po silang mga Senate judges na po sila ang tawag sa kanila. Hindi na po normal ito ng mga senador. Kasama po diyan si Pinuno, no? Ayan na, start na po yung bloodbath. Sabi naman po ng kampo ni Vice President Inday Sara ay susundin nila ang proseso at handa na po umano sila sa bloodbath. Pagkatapos yan, ito na po yun, mangyayari. Ay nilabas na po ng Senado ang writ of summon para kay Vice President Inday Sara Duterte matapos formal na mabuo ang korte para sa kanyang impeachment trial. Inatasan ang personal na pagharap ng Vice Presidente sa session hall ng Senado kapag natanggap na formal na abiso, kapag natanggap na ng formal na abiso mula sa Senate Sergeant at Arms. The court having been recognized, the court having been organized, and the article of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte ayon po sa impeachment court. Ano na, mga Talyanista, ano na ang pakiramdam ninyo? Umpisa na, O mga nag-akusa kay Tano na, kaya nagpalit ng liderato para hindi matuloy ang impeachment. Pero pakinggan po muna natin itong sinabi po ng korte. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Okay, ito na nga mag-uumpisa na. Yung mga pleadings, mga motion. So papasagutin na po si Vice President Inday Sara, 10 araw, no?
Natanggap na po yung summon galing po sa Senado. So, formal na talaga nag-umpisa ang impeachment court diyan sa Senate. Kailan po ba mag-trial? No? Siguro medyo matagal-tagal pa daw kasi magsasagutan man yan at may mga pleadings, may mga motion. At titingnan po natin pag si Vice President Inday Sara ay dadalo na ho diyan sa impeachment court. Alam niyo po sa akin, ako po ay pabor talaga na matuloy na po ito para matuldo ka na, no? Kasi ganito ho kasi yun, no? Pag ma-acquit si Vice President Inday Sara dyan sa impeachment court, yung mga akusasyon ng mga buwaya laban sa confidential funds, mabubura na yan. No? Si Inday Sara malilinis ng impeachment court. At si Inday Sara, no, lalo pong dadami ang supporters niya pag mapawalang sala diyan sa impeachment court. Bakit po ako mataas ang kumpiyansa na ma-acquit si Vice President Inday Sara sa impeachment court? Bukod sa mga gawa-gawa lamang na mga akusasyon labang kay Inday Sara, walang mga ebidensya, puro mga hearsay. Yung sa bank records nga lang, puta, mga gawa-gawa eh. Isipin mo, yung sinabi nila 6.7 billion, yung pala 2.2 billion lang pala, anak ng kagwang. Yung glitch sa BPI, hindi nila tinama, isinama pa rin nila. Yung star witness nila, si Trillanes at saka si Madriaga, puta, puro mga walang kwenta. Kaya tayo, pabor tayo dyan sa impeachment dahil yan po ang magiging cleansing ni Vice President Inday Sara at mabura na yung mga gawa-gawa na mga akusasyon laban ho sa kanya. Ang impeachment is a numbers game. So ngayon may numero tayo. Ilan ba ang kukunin ng prosecution para makonvict si Vice President Inday Sara? Ilang porsyento sa mga senador? 2/3 of votes. Yung 2/3 votes po yan ay 16 votes. Tayo, may 30 na tayo, anak ng kagwang. Sila, anong meron sa kanila? 11 pa lang. So, hanapin ninyo 5. Anak ng kamote, napaka-imposible naman yung solid 30 na yan. Kung gustong ma-impeach si Inday Sara, kalukuhan, no? Narito naman po yung interview kay Senator Alan Peter Cayetano after po mag-convene, no? Mag-convene po yung impeachment court, ay may patama pa rin po siya sa mga nagbabalak sa kanya na makudita, at siyempre may patama rin siya dito kay Matibag at sa Executive Department. Narito po. Well, what happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Who, Alam naman who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, deception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So, ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Parang you're walking. Okay, so hindi nga talaga nagtagumpay ang mga animal, no?
Putik no, yung kay grupo pala ni Tuta Soto, talagang magkaroon sila ng charter change. Yung ipinangako ni Sandro yata sa mga kongresista na term extension at 2032 na daw yung mag-e-election eh. Hindi kinakagat nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Tama si Senator Alan ha, manipis talaga no. Manipis po yung majority ngayon, Senate majority. Pero pag tiningnan po natin, manipis pero solid. So kasi yung apat na lumipat sa majority from minority, no? Ay ano sila, ang tawag diyan ay nakatikim na sila kay Tuta liderato eh. So pangit yung liderato kasi kung ano-ano nang pinanggagawa, nagpadikta kay Martin Romualdez, nagpadikta kay Bongbong Marcos, malamang hindi na po talaga yan babalik yung apat na yon. Lalo na yung si Pia Cayetano kay Senator Alan Peter Cayetano kapatid. Siguro si Ligarda hindi na rin babalik doon kasi binugbog rin si Ligarda ng mga bataan nila ni Tuta Soto School Bohol University. Solid ito pero manipis. So siguro ang gawin na lang ng majority, sana maka-impluwensya pa sila, makahatak pa sila ng 3 o 2. Kaso nga lang itong si JBRC to na the good one daw pero the bad one pala, ayan, kinain na ng tuluyan ng School Bohol University. Tuloy, Sin. On eggs, ganun ba yun ha? Very thin line, it's what? 13, 11, Yeah, pero and alam then mo, yung dalawang The last time I abstain- felt like abstain, this yeah. was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure eh. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So, yun ang mimitingan namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? Ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll road answer nyo. that directly, Yeah. then I just wanna thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-road na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. For the record Senate po, President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed, Hindi. you were not informed na nagbarena Hindi sila. ko lang, sinadya nila. Sinadya Tama. nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O, bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate na huli? Diba? Could it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena kami to secure yes, the pero door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying- namin eh. Malalaman kasi, it's okay, sir. Malalaman kasi namin eh. Malalaman namin. So you're saying I'm to at this- deliberate? No, at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nasan said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP Diba? sa So ngayon, yung nangyayari ngayon sa Senado, sa kagagawa ng NBI, at gustong palitan yung liderato, pag tiningnan natin, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano, ang may pakana ng lahat ng ito ay ang executive, si Bongbong Marcos. Kasi buong pwersa ng executive nandyan eh. Sabi, nananakot, sige, papaliguiran namin kayo, may numero kayo.
Si Bato, pag umano, arestuhin namin. Kaso nga lang, hindi sila nagtagumpay. Mabilis tumakbo si Bato. Hindi nahuli ni Matibag. Nagtitik-tik sila dyan sa GSIS. Sasang-ayon ako ha. Sigon sa mga video na lumalabas at nakikita nating mga ebidensya sa social media, galing din naman sa mga mainstream media, agree ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Talagang sinadya po nila na gaguhin ang Senado, institusyon. Sana po ito ang makita ng 11 minority na ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano ay pinoprotektahan ang institusyon na Senate of the Philippines. Sana makitaan po ninyo. Ikaw pinuno, putang ina, wala kang kwenta. Sumama ka dito sa majority. Komite de silensyo ka naman eh. Tuloy po natin. Sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong and reaction then he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI, DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas payag kami, pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa huli. Isa na lang Okay, bida. Huwag kang bida-bida. Dahil hindi ka bida, ikaw ang kontrabida. Saan ka nakakita? Ikaw gumagago, tapos ikaw magpa-imbestiga? Ikaw nga imbestigahan. Pabida-bida kang hinayupa ka. Tuloy sin. po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala pa? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. Sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SPE hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. But yung device, because No. could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the one to o siya ilagay. So karamihan ang binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Okay, last question. Ano ba yung Dito ako sa Senate Blue Ribbon Committee muna na magkukomento. Sa akin naman, kung sino po dapat ang magiging Senate Blue Ribbon Committee, ang suggestion ko dapat abogado. Dapat abogado talaga. Sino ba yung abogado diyan sa majority? Kasi ang Blue Ribbon dapat nanggagaling talaga sa majority. So si Alan Peter, so hindi pwede siya man ang Senate. Ang pwedeng pagpipilian Marcolita, yan. Pia Cayetano. Yan. At saka sino pa ba? Alam ko apat yung sa kanila, abogado eh. 'Di ba? Diyan sa majority. So Pia Cayetano at sino pa ba? Pia Cayetano.
Marcolita, Alan Peter. Sino pa ba yung isang abogado dyan? Mamaya balikan ko kayo, hindi ko na naalala. Hindi, isa-isa yun. Si Chis Escudero, sorry. Si Chis Escudero. Kaso nga lang, si Chis Escudero, hindi naman po pwedeng magiging Blue Ribbon Committee Chairman kasi nga, ano rin siya, kasama rin po siya sa iskandalo, no? Nakaladkad pangalan niya. So malamang, dalawa lang ang pagpipilian dito ni Senador Marcolita, si Pia Cayetano at saka si Senator Marcolita. Pero ako, dahil umpisa naman na ni Marcolita ang Senate Blue Ribbon Committee, mas maganda si Marcolita para tapos agad ang digmaan para magkautot-utot si Tuta Soto. Pakinggan natin, tuloy natin. Pension order na We're going to discuss it. Kasi pupunta, after the senators, inimit ko yung bagong SecGen tapos yung legal. Thank you. Hindi ba siya lang clear sa inyo na mag-warning? Nandito ka, ma'am. Wala sa susunod tayo. Paano? Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Sa sarili niyang decision. Thank you. Susunod po. Sorry, ma'am. May tatanong lang. Palabas yung one point lang ha. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Okay, thank you. Ang tindi ng binitawan ni Senador Marcolita doon, ha? Pwedeng magbumirang kasi yan. Sa ginawa nila sa Senado, NBI, pwede magbumirang yan sa inyo. Pati sa Malacanang, pati sa mga departamento. Kung may mangyayari din yan sa inyo, kagaya ng nangyayari sa Senado, ano kaya ang gagawin ho ninyo? Alam niyo po, napakagulo ang Pilipinas under Marcos admin. Ngayon naman, ito sa BARM, talagang, nako, ito na, pinakamatindi na pag-uusapan natin. Oh. Congratulations po muna, Senador Alan Peter Cayetano, wala pong nangyayaring kudita. Ayan na po, bakit biglang sumugod ang napakaraming mga Muslim diyan sa BARM? At nag-peopleware pa na po sila. Ito po ang kanilang panawagan. Oh. Panawagan po ng BARM, Bangsamoro, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Tama ba? Ayan, oh. Libo-libong Bangsamoro stakeholders kabilang ang mga kabataan, kababaihan, religious leaders at civil society groups ang nagprotesta ngayong Lunes, Mayo 18 sa Cotabato City sa ilalim ng Recovery BARM Movement. Pinanawagan ng grupo ang pananatili ng MILF leadership sa BARM. Muling pagtalaga kay Ahud Al-Haj Murad Ibrahim bilang interim chief minister. At ang buong implementasyon ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Alam niyo po, kawawa naman tong mga kapatid nating mga Muslim eh. Sila po ay inayos ni former President Duterte. Nung Bangsamoro Basic Law, ipinasa po yan under Duterte government. Pero ngayon, kawalang hiyaan po, itong ginawa ng gobyernong Marcos, ginago po nila ang mga kapatid nating mga Muslim. Narito po, pakinggan po natin ang, naku, patay ka bangag. Lang. Ang sigaw ng mga matatapang na mga Muslim natin dyan sa BARM. Ito po ay may tuturing banta
tuta kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, hinihingi namin sa inyo na ibalik ang labing isang inendorso ng MILF CC6 at ibalik si Alhaj Murad Ibrahim. Hinihingi namin sa inyo, mahal na Presidente, huwag po ninyong gisingin ang mandirigmang natutulog dahil inuulit ko, mahal na Presidente, huwag niyong gisingin ang mandirigma ng Bangsamoro. Nagtulog na umaw sa libangan. Puta, delikado ka dito, bangag. Alam nyo po, ang tindi ng pahayag, anong sabi? Mahal na Pangulo, huwag nyo pong gisingin ang natutulog na mandirigmang Bangsamoro na uhaw sa digmaan. Alam nyo kasi, di ba, MILF po ang mga to eh. Yung leader pala nila na 11 na inendorso ng MILF, inalis ni Bongbong Marcos. Kasama po itong alam ko kilala ng maraming tao ito eh, si Alhaj Murad Ibrahim. Paano po nangyayari yan? Talagang pinapakialaman na ni Bongbong Marcos itong Bangsamoro, patay ka bong. Binigyan ka pa naman ng pagkakataon ng mga kapatid nating mga Muslim. Naalala po ninyo, ito na nga ho yung sinabi ko kanina ang umaga sa content ko. Sabi ko, kayong mga kapatid nating mga Muslim, meron kasi pailan-ilan. Na grabe, anti-Duterte, puro Marcos, anak ng kagwang. Anong kinain ninyo? Si Senator Idol Robin Padilla, yung iba kinukot niya at sinasabi pa, ginamit mo lang yung Muslim community for personal interest. Yan ang mahirap dyan eh. Ito na po ngayon. Maraming salamat sa mga kapatid nating mga Muslim. Lumaban po tayo sa ating karapatan dahil hindi ho po pwede, na ito ay patuloy na mangyayari sa ating mga Pilipino itong panggigipit ni Bongbong Marcos. Mantakin mo ha, ito ha, from QOJC, SIDS, di ba? Grabing panggigipit nila dito sa QOJC kay Pastor Apollo Sikibuloy. At napunta kay Tatay Digong. Grabing panggigipit nila sa kay Tatay Digong, dinala sa dahig. At kay Vice President Inday Sara, gusto nilang i-impeach. Ngayon, nag-convene na nga ho yung Senado dahil na-impeach si Inday Sara dyan sa Kongreso, nasa impeachment court na. Senate siege. Ito yung ginagawa ng gobyernong Marcos sa ating mga Pilipino. Ngayon, ito, problema kayo ngayon sa Bangsamoro. Mga kapatid nating mga Muslim, talagang, alam niyo po kasi, yung mga kapatid nating mga Muslim, matagal na po yan na discriminate eh. Sa panahon ni Tatay Digong, nagkaroon po sila talaga ng boses. Dahil nga, ipinasa ni Tatay Digong yung Bangsamoro, Basic Law, BBL. Yun ang nangyayari ngayon, kaya yung BARM, nagkaroon sila ng parang sarili nilang gobyerno, may mga leader sila yan ine-elect, yung mga leader na yan, dapat sila ang namimili. Naayos ni Tatay Digong, maayos yung BARM, nagsikap ang mga yan para sa kanilang komunidad, sa kanilang organisasyon, sa Bangsamoro, Muslim Autonomous Region, di ba? Bangsamoro Region for Muslim Mindanao. Yung BARM, tama ba? Kaso nga lang, imbis na may pagpatuloy yung maganda pong ginagawa ng Bangsamoro, animal, ang gobyernong Marcos nakikialam.
Ang mga leader dyan, kung ano-anong pinanggagawa nila sa mga leader, pinagpapalit-palitan, pinagtatanggal na walang due process, mantakin mo 11 ang pinili ng MILF. Ito si Ibrahim, si Murad, anak ng kagwang, oh. Maayos yung kanilang pamamalakad dyan. Ngayong ginago, alam ko po yung sekretary na gumago sa BARM, itong sila Lagdamio. Yung mukha nga ni Lagdamio, nilamutak ng todo ng mga kapatid nating mga Muslim eh. Kaya yari kayo dito. Yung galit nila, pag yan ay sumiklab, nako, magkagulo na naman sa Mindanao. Hindi lang siguro sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Tandaan po ninyo, kahit saan sulok ng ating bansa may Muslim. Tingnan, alam mo yung ano sigaw? Sigaw nila, huwag mong gisingin ang mga natutulog na mga mandirigmang Moro na uhaw sa digmaan. Puta. Isipin mo yan. Baka sabugan ka ng... Oh. So anyway, good luck po sa mga kapatid nating mga Muslim. Bongbong Marcos, sana po napanood mo ang sigaw ng mga kapatid nating mga Muslim. Kasi kung patulog-tulog kang bangag ka, bahala ka sa buhay mo. Dahil itong mga kapatid nating mga Muslim, pag napuno po sila at naubos ang kanilang pasensya sa Bisaya, dila raway abod. Talagang alam na natin sila. Pagdating sa ipinaglalaban nila sa karapatan, hindi po yan basta-basta bibigay. So ngayon, ano po ang koneksyon dito sa bansa natin? Pagsisiklab ang digmaan dyan sa Mindanao, kapag hindi pakikinggan ni Bongbong Marcos ang hinanaing nila, panigurado, babagsak ang ekonomiya at babagsak ang ating bansa. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
vlog mo may pag-asa.